narito, napapagod na ako sa paghintay ng inyong pagliligtas sa akin. Ngunit umaasa pa rin ako sa inyong mga salita. Nagdidilim na ang aking paningin sa paghintay ng pangako niyo sa akin. Ang tanong ko'y, kailan niyo pa ako palalakasin at aaluin? Kahit na ako ay parang sisidlang balat na nilalagyan ng inumin na parang hindi na mapakinabangan, hindi ko pa rin nakakalimutan ng inyong mga tuntunin. Hanggang kailan pa kaya ang aking paghintay? Kailan niyo pa parurusahan ang mga umuusig sa akin na inyong lingkod? Ang mga mapagmataas na hindi sumusunod sa inyong mga kautusan ay naghukay ng mga patibong upang ako'y hulihin. Kaya tulungan niyo ako dahil ako'y kanilang inuusig ng walang dahilan. Hanggang sa ako'y nagbingit sa kamatayan. Ngunit hindi ko ito tinatalikuran ang inyong mga tuntunin dahil maasahan ko ang inyong mga utos. Ingatan niyo ang aking buhay ayon sa pag-ibig niyo sa akin upang masunod ko ang mga turong ibinigay ninyo. Tayo po mga kapatid ay manalangin. Panginoong Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa napakagandang umaga, Panginoon Diyos. Salamat po sa buhay na inyo pong binigay, pinagkaloob sa amin. At we are able to enjoy it, Panginoon, kasama po ang mga taong binigay niyo po mahal sa amin. Panginoon Diyos, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang, sa mga kasalanan, Lord, na aming mga nagagawa. Maraming salamat, Panginoon, pagkat una niyo po kaming pinatawad sa aming mga pagkakasala. Nawa, Panginoon, na aming panalangin, hindi lang sa araw na ito, kundi sa araw-araw, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng pusong mapagpatawad, Panginoon. Pusong mapagpatawad, Lord, sa mga taong nagkakasala sa amin, Panginoon Diyos. Panginoon, maraming salamat sa wisdom and knowledge, Lord, na pinagkakaloob niyo po sa amin. And we're here, Panginoon. We'd like to say thank you. We'd like to say we love you, Lord. Gabayin niyo po, Ama, ang aming tagapagsalita. Kayo po yung talagang tumayo sa Kanya, Panginoon. At gabayin niyo rin po, Panginoon, ang Kanya pong pamilya, Father God. Ganoon din po yung aming mga leaders, Father God, na nandirito. Gabayin niyo rin po sila, Panginoon. At samahan niyo po kami, Panginoon, hindi lang po sa pananalanginan, kundi sa pakikinig po ng inyong pong banal na salita. Samahan niyo rin po kami, Panginoon, na-express yung love namin at admiration, Panginoon, sa inyo sa mamagitan ng pag-aawitan. Maraming salamat. Pagkat ang Diyos na aming kinakausap, pagkat ang Diyos na aming pinag-aalayan ng aming buhay, ang Diyos na aming kinakantahan ay Diyos na buhay, noon, ngayon, at magpakailanman. Maraming salamat, Ama. Purihin ka, dakilain ka. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So ang ating pong Diyos ay buhay. Tayo po ay tumayo at awitan po natin ating Panginoon. Tayo po ba'y handa ng umawit sa Panginoon? Amen. Alam niyo po, marami po sa atin, hindi natin alam kung ano po yung mga sitwasyon natin, bawat isa. Merong masaya at merong mga natanggap na mga bagay na galing sa Panginoon, na blessings. No? Meron din sa atin na humaharap sa mga pagsubok, lalo na may mga kagipitan or sa mga pisikal na pangangatawan. Ngunit hindi yun yung hadlang para tayo'y magpuri sa Panginoon. Tama po ba? Amen po ba? No, napakapalad po tayo sapagkat tayo po yung magpupuri sa Panginoon. Iilan lang, tingnan po natin yung ating mga katabi. At titignan natin sa buong mundo, halos napakaraming nagpupuri sa Panginoon. At isa po tayo doon. Nagbibigay na tayo po ay nahirang ng Diyos, na nagkaroon tayo ng chance para makadako sa Kanyang presensya. Kaya po ibigay po natin the best natin at tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Kung aking
kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Come on, church! Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may subok man o kagipitan, ay lalapitan. Jesus, ikaw ang aking sandigan, hindi mo pabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Come on, church! Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Come on, church! Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Come on, church! Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Come on! Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Sasaya sa piling. For the last time, salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Natin ating Panginoon Diyos. Sa Kanya po lahat ng papuri. Palakpakan po natin yan. Diyos na buhay. Tunay nga po siya yung tunay na hari. Hari sa kasalukuyan, magpakailanman. Tayo patuloy na sumamba sa ating Panginoon. Ano man mga bagay na ating ibigay sa Diyos ay sa totoo lang
Parang wala siyang utang na loob sa atin. Ngunit ginagawa natin ito, mga kapatid, para ipakita sa Kanya na tayo ay kumikilala sa Kanya bilang Hari, bilang Panginoon ng ating buhay. Walang katulad ng ating Panginoong Diyos. Bitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya inarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man, awitin ko man lahat ng awit sa mundo ay di kayang ilarawan kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ang Diyos, kung paman, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man, awitin ko man lahat ng bawat sa di kayang ilarawan mga pangako mo. Kulang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Walang katulad, katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, 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 sa habang panahon. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang ating awit.
katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lang ang wala ng iba. Sa iyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lang. Mga church, ulitin po natin, ikaw ang tunay na Diyos. Sa iyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lang ang wala ng iba. Sa iyo ang aming dinggin, aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala ng iba. Sa iyo ang aming awit. Sa iyo ang aming awit. Dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala ng iba. Sa iyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Oh, ikaw ang tunay. Ikaw ang na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa iyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. For the last time, ikaw ang tunay. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa iyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. 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 Kandakilan. Purihin ang ating Panginoon. Sa Kanya po lahat ng papuri at pasasalamat. Wala nang iba kundi sa ating Panginoong Diyos. Amen and amen. Hallelujah. Tayo po'y patuloy na lumapit sa presensya ng ating Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Panginoon Diyos, kami po ay nagpapasalamat na narito kami, Panginoon. Pangsama-sama muli na sambahin ka, makausap kayo, makaniig bilang isang katawan. Salamat, Panginoon, dahil patuloy niyo po kaming binibiyayaan pang maging
maging karapat-dapat, Panginoon, sa inyong presensya sa kabila po ng aming mga nagagawa, aming mga kakulangan, at aming mga kahinaan. Dakila ka, O Diyos, at kayo po ay banal na naghahari, nangingibabaw sa lahat, Panginoon, na sa inyong trono. At dakila, O Diyos, kayo dahil pinili ninyong ibigin kami at punuin ang aming mundo ng iyong presensya. At ang aming panalangin at ang aming layunin, Panginoon, ay nawa maranasan hindi lang namin kundi ng buong mundo ang inyong presensya, ang inyong kalooban, ang inyong katotohanan, Panginoon. Na hindi lang, Panginoon, sa kalangitan, kundi dito sa mundong ito, ay mangibabaw at maghari ang inyong kalooban, Panginoon. Aming panalangin, Panginoon, na sa inyong pagkilos, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, at sa aming pag-aalay ng aming mga buhay, ay mapangyari ito, Panginoon. That your will be done on earth as it is in heaven. Panalangin din po namin, Panginoon, na sa aming pagsasailalim sa inyong pagkilos, paghahari, ay maranasan din namin, Panginoon, ng iyong biyaya sa aming mga pangangailangan, sa araw-araw na aming kakainin, sa araw-araw, O Diyos, na aming pagkilos para matustusan ang aming mga pangangailangan, magampanan ang aming mga responsibilidad, mabigyan ng maayos na buhay aming mga kasama sa pamilya, maturuan, Panginoon, sa tamang landas, tamang asal, mga katotohanan, kalooban ninyo ang aming mga anak. At maging magkaisa, Panginoon, sa loob ng aming mga tahanan, hindi lang sa aming mga pisikal na pangangailangan, kundi sa kabuuang espiritual na aming mga pag-asa, pananampalataya, pagtungo, papunta sa inyo. Na sa loob din ng aming mga tahanan, sa loob ng aming mga komunidad, sa loob ng aming simbahan, ay maghari din ang kapatawaran, Panginoon, na inyong unang ibinigay sa amin, upang kami din, O Diyos, ay maibahagi namin ito sa iba. Yung kapatawaran na wala namang kaming maibigay na kapalit, Panginoon. Na wala namang sasapat, Panginoon, kung tutuusin. Wala namang meron sa aming mga puso, sa mga isipan, sa aming kakayanan, Panginoon, upang mabayaran kayo. Dahil hindi rin naman ito, Panginoon, ang inyong hinihiling. Ang nais ninyo, Panginoon, ay kung anong ipinaranas ninyong grasya sa amin, ay paranas din namin sa iba. As we ask for your forgiveness, we forgive those who have sinned against us. Panginoon, sa kapatawarang ito ay mag-umapaw din ang pagkakasunduan. Mag-umapaw din yung pagpapakumbaba sa isa't isa. Lumalim din na aming pakikitungo dahil ang nais po ninyo, Panginoon, ay mabasag ang mga hadlang, masira ang mga pader, na pilit itinatayo ng kaaway upang kami magkawatak-watak. Luminaw ang hindi malilinaw
ang mga gusot masaayos, Panginoon, na pilit inilalagay ng kaaway upang kami ay hindi magkaisa, upang ang aming mga relasyon sa isa't isa, sa mga mag-asawa, sa mga magkakapatid, sa loob ng pamilya, sa loob ng simbahan, sa aming mga kapitbahay, sa aming mga katrabaho, kakilala. O Diyos, palalimin niyo po ang aming pakikitungo sa aming kapwa, sa aming kapatid. Palawakin niyo po, kagaya ng inyong pag-ibig, ang aming pag-ibig sa kanila. Ng inyong pagkakaisa at kapayapaan na maghari sa aming mga kalagitnaan, sa loob ng aming mga tahanan. Palalimin niyo po maging ang kakayanan ng bawat isa, Panginoon, na makitungo. Kung kailangan namin lumago, Panginoon, sa aming emotional na mga kakayanan, sa aming mental health, sa aming relational skills, sa aming conversational skills, sa aming mga gestures, sa aming mga pag-alalay, pakikinig, at maging pag-initiate, Panginoon, ng tulong. Tulungan niyo po kami, O Diyos, upang hindi lang mananatili sa ambisyon ng aming pakikitungo sa kapwa, kundi magamit ito, Panginoon, upang ibahagi sa kanila ang aming naranasang kabutihan, kagandahang loob at biyaya mula sa iyo. Upang hindi din namin makalimutan na kami mismo, Diyos, ay nangangailangan ng tawad, nangangailangan ng habag, nangangailangan ng pasensya, at nangangailangan ng kalinga. Sa aming mga kahinaan, kayo ang pumupuno, upang kami naman, Panginoon, ay hahayo at magiging tagapagdala ng kabutihan, ng mabuting balita, ng iyong paghahari sa iba. Diyos, tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na patuloy na manindigan sa aming pananampalataya sa anumang kahinaan, anumang pagsubok. Tulungan at turuan niyo rin po kami, Panginoon, na umiwas at labanan ang tawag ng kasalanan, ang pagkilos ng kaaway, upang hindi kami, O Diyos, tatalikod sa inyong kalooban. Lead us not into temptations, Lord, and deliver us from the work of evil. Lead us into your presence, O Lord, na kapag kami nagugulumihanan, imbis na dumiskarte kami sa aming mga sarili, imbis na mangibabaw yung init ng ulo, imbis manghina kami at magpadala sa tukso at sa kagustuhan ng aming laman, lead us into your presence in prayer, in communication with you. And as we surrender to you, hinahayaan namin ang pagkilos, Panginoon, ng banal na Espiritu na siyang pumuno sa amin, to be filled with your Spirit instead of being filled with any other things, Lord God, na umaagaw sa aming atensyon, na umaagaw sa aming isip, na gumugulo sa aming atensyon, o nagsusumiklab ng mga hinaing, o ng mga kagustuhan sa aming puso na hindi naman maglalapit sa amin sa inyo. Panginoon, tulungan niyo po kami na patuloy na lumakad araw-araw sa inyong katarungan, sa inyong katuwiran at katotohanan,
Pangpatuloy namin, O Diyos, masunod ang aming Panginoong Jesus. Pangpatuloy kaming lumago sa pag-ibig, sa katotohanan, at patuloy kami, Panginoon, maging tapat sa aming misyon na sa pamamagitan ng aming buhay, aming salita, aming puso't isipan, aming mga gawa, patuloy naming maidedeklara na si Jesus ang naghahari anuman ang nangyayari, na si Jesus na siyang aming hari, ang may kapangyarihan na kami iligtas mula sa lahat, mula sa aming kasalanan, mula sa mga kilos ng kaaway, at maging sa kapangyarihan ng kamatayan. Na sa dulo ng lahat ng ito, Panginoon, ang tagumpay ninyo ang nag-aantay. Sa pagbabalik na aming Panginoong Jesus, O Diyos, mabubuo ang lahat, magiging bago ang lahat. At samantalang nandito kami, Panginoon, sa kalagitnaan na yan, sa proseso na yan, sa lakad namin tungo sa dulo, ang ibabaw nawa ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Panginoon, sa aming pagkilos, sa aming pagkapwa. Paunti-unti, Panginoon, maranasan din ito ng aming mga kapitbahay, ng aming mga kasama sa komunidad, at kung maaari po ng buong bansa. Kung inyong loloobin, O Diyos, na sa aming pagkilos, araw-araw, sa aming trabaho, sa aming mga negosyo, sa aming mga salamuha, O Diyos, ay magkaroon kami ng impact sa bansang ito. Na masilayan, Panginoon, ang inyong biyaya, ang inyong paghahari sa pamamagitan namin. O Diyos, nais po namin marinig kayo sa umaga ito. Makaniig sama ang isa't isa. Mangusap kayo at kumilos sa aming mga puso't isipan. Pagtibayin niyo po ang aming pananampalataya at bigkisin kami bilang isang simbahan. Pagsama-sama kaming sasamba, maglilingkod, at patuloy na susunod kay Yesu Cristo. Ito po ang panalangin sa kanyang pangalan lamang. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Isang maulan, mainit, at mapagpalayang araw ng ating pananambahan. Praise God. Napansin ko, kukonti po tayo, no? Ito ba yung many are called but few are chosen? Biro lang po. Papatuloy po tayo sa napakagandang tema na talagang ang laki ng hamon nito sa bawat sa atin, yung pagpapatawad. At nung nakaraang 2 linggo, talagang inaasahan na pagpapalain tayo ng Panginoon sa kanyang mensahe na ibinabanga ng ating kapatid na Kit, na natalakay doon kung ano ba yung ibig sabihin ng pagpapatawad at bakit, yun yung natalakay doon na malalim yung mga narinig natin doon, na kung aaralin pala talaga natin ay malalim yung ibig sabihin ng pagpapatawad. At nga ang dalangin natin patuloy na maglinaw pa ito. Kasi minsan taken for granted, hindi natin namamalayan na hadlangan pala yung ating paglago dahil dun sa ating attitude na hindi tayo nagpapatawad sa ating kapwa. Kaya maganda po na talagang matutukan natin itong temang ito.
At magpapatuloy tayo, no? Ang ating magiging pundasyon ngayon ng ating tema ay makikita natin sa Efeso chapter 4, 17 hanggang 32. Ephesians chapter 4, 17 hanggang 32. Pwede po ba tayong tumayo na, mga kapatid? Yan. Parang mabigat po yung ano natin. Baka meron tayong hindi napapatawad. Sige po, samahan niyo ako sa chapter 4 ng Efeso, 17 hanggang 32. At babasahin ko po mula sa NIV, New International Version. 17. So I tell you this, and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do, in the futility of their thinking. They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that's in them due to the hardening of their hearts. Having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality so as to indulge in every kind of impurity, and they are full of greed. That, however, is not the way of life you learned when you heard about Christ and were taught in Him in accordance with the truth that is in Jesus. You were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all members of one body. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold. Anyone who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with their own hands, that they may have something to share with those in need. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Verse 32. Ito po yung ating focus. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Ulitin ko po, verse 32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave. Pagpalangin tayo ng Diyos sa kanyang mga salita, nawa ay mabuksan ng ating mga puso at kaisipan. Tayo po ay kakaupo na, mga kapatid. So ang pamagat ng ating tema ngayon ay ang pagpapatawaran sa iglesia. No? Ang pagpapatawaran at ang kahulugan nito. Ang kahulugan nito kung tayo ay may pagpapatawaran. At gaya nga ng kaugalian ni Paul sa mga ilang epistles niya, nauuna muna yung doctrinal part at yung second part ay yung application. Gayon, yung nangyari po dito sa Ephesians, sa 1 hanggang 16, sa chapter 4, ay nandun po yung, ito na yung parang application natin dahil yung 1 hanggang 3 ng chapter ng Ephesians, yun nga yung ating position, kung ano ba tayo, ano ba yung mga nakamtan natin nung tayo naging Kristiyano, tayo na born again, tayo ay nagmamana ng buhay na walang hanggan, tayo ay pinili even before the foundations of the world. So positionally, ito po tayo, mga kapatid. Ito yung standing natin kay Kristo. So that, ang tanong ano ngayon kung iyan ang Kristiyano? So doon po magkakaroon dapat ng application.
Dahil ganito ka, dapat ganito ang iyong magiging attitude, ganito ang iyong conduct dapat. No? So that sa chapter 4, 1 to 16, ay makikita natin doon yung parang tema na walking worthy of the calling of God. Talagang lumalakad tayo ng nararapat, consistent, no? Talagang appropriate doon sa tawag ng Diyos sa iyo. So maganda, ma-realize po natin yun. Tinawag ka ng Panginoon, pinili ka niya, at hindi naging madali dahil kailangan niya mamatay eh. No? So that kung tumitimo talaga sa atin yon, ano yung, sabi nga sa prayer kanina eh, ano yung paano mo mababayaran, no? So ito na po yun, by walking worthy, lalakad ka ng karapat-dapat, consistent with your calling, pagkakatawag sa iyo. So nandun una yung attitude natin dapat, yung humility, yung gentleness, yung ating pagmamahalan sa bawat isa. And then yung aim natin sana sa body of Christ is unity. No, may basis po yan, makikita natin sa verse 3 hanggang 6. Ano ba yung basihan ng ating unity in the body of Christ? Of course, walking worthy means ikaw ay involved sa isang ministry sa church dahil bawat isa sa atin po ay pinagkalooban ng gift or gifts yung iba, no? Para magamit ito in the body of Christ so that in doing so ay na-edify po, na-build up, no? Yung body of Christ. Yun po yung design. No? So walking worthy means meron kang ministry, meron kang ginagawa. No? Ikaw ay involved sa pagtataguyod. Maaaring hindi ito nakikita, pero maaaring nandun ka lang sa dulo, hindi ka kilala. No? Pero yung pala, nananalangin ka. Sinusuportahan mo lagi yung gawain. Ano? So, ang aim ng ministry, makita po natin, ay talagang building up. Kung paano lalago yung katawan, paano titibayan, at yun na, hanggang sa makanta natin, unity in the faith of faith, at nakikilala lalo si Jesus, nagkakaroon ng intimacy, kasi siya yung head ng church, di ba? So dapat aware tayo at talagang sensitive tayo dahil si Lord yung ating pastor eh. Siya yung pastor natin. So dapat alam po natin, body of Christ tayo, hanggang sa yun na, dahil sa paglilingkuran na yan sama-sama, nararanasan na yung spiritual maturity. Nagkakaroon ng stability, hindi yung para kang hangin na sinisiklot-siklot ng kung ano-ano mga doktrina dyan. Dahil kung may stability ka, hindi ka basta-basta mamumove. Nagkakaroon ka ng firmness sa iyong paniniwala na nakabase sa katuruan ng salita ng Diyos. At ang isa pang ebidensya na nagmamature tayo, nagkakaroon ng bunga ng Espiritu. At ito ay ang pag-ibig. Now, sa verses 17 hanggang 32, ang parang tema dito yung living out the new creation. Kumbagay, bago ka nang nilalang kay Kristo, dapat ipinapamuhay na natin ito. Kasi alam mo kung sino ka dati. Kilala mo kung sino ka dati. Kumbaga, dapat hubarin na yon, ibihis na yung bagong buhay bilang mga bagong nilalang kay Kristo. So, nandun na yung conduct of the new life. Importante ito, sinecheck natin, kamusta ba yung conduct ko? Kamusta ba yung behavior ko bilang Kristiyano? Ito ba yung bagong buhay yung nakikita o yung luma pa rin? Ano po, yung luma pa rin. So, no longer walking in the old self. Hindi na yung old self, ha? Dahil kabisado natin ito, eh. Pag old self, minsan lumalabas sa bibig natin, eh, yung old self, eh. Di po ba? Yung mga makamundo, kung ano-anong lumalabas dyan, old self yun. So, sabi po dito, tinuturo, hubarin mo na yan. Iwaksi mo na yan. No? At dahil yan ay makasarili, makamundo, alipin sa kasalanan yan, kapatid. At magkaroon ka ng renewing of the mind. Ito po yung maganda eh. Kasi without the renewing of the mind, wala pong transformation. Hindi tayo mababago kahit na linggo-linggo kang umattend dito, pero kung hindi naman nagkakaroon ng renewal of the mind,
no? Hindi ka po mababago. Sabi po ng Romans, do not be conformed to the world, but be transformed by the renewing of your mind. No, kailangan mababago yung ating kaisipan at ang ginagamit na cleansing agent dyan ay ang salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos. So, ibibihis mo na yung bagong nilalang. Dahil itong bagong nilalang na ito yung nire-restore ng Ama. Because we were made in the likeness, in the image of God. So ito po yung unti-unting binabago sa atin mula sa loob towards Christ-likeness. No, yung nagiging kamukha ka na ng ating Panginoon sa iyong ugali, sa iyong pananalita. No? Dahil siya po yung talagang model natin to be like Jesus. At of course, hindi maaaring mangyari yun without the enablement and empowerment of the Holy Spirit. Kaya tinuturo po rito, do not grieve. Huwag mong pighatiin ang banal na Espiritu. Ano po? Kung tayo ay nagiging disobedient, no, ito na yung Lord, ito na yung salita niya, pero pinipilit pa rin natin dating buhay, ay napipighati ang banal na Espiritu. So ito po yung paalala, do not grieve the Holy Spirit, be filled with the Holy Spirit, sabi sa chapter 5, meaning ibig sabihin, lagi kang nagpapakontrol sa banal na Espiritu at mangyayari yon kung ang buhay mo ay totally nakasurrender, yielded sa Kanya, sa pakikinig, sa pananalangin, pagsunod. Ito po yung Kristiyano, walang reservation. Wala yung Sunday Christian ka lang, pero Monday hanggang Friday, BSDU, balik sa dating ugali. So ito po yung makikita natin dito. And then, of course, yung relationship in the church characterized by kindness, compassion, and forgiveness. Ito po yung focus natin. Dito tayo mag-goodwill. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. Natuwa ako doon sa prayer kanina, parang yun na yung parang essence ng mensahe. Talaga inihanda na yung message ng Diyos. Tatlong mahalagang bagay po ang mahuhugutin natin mula dito sa verse 32. Tatlong mahalagang bagay po ukol sa pagpapatawad. No? Una, ang pagpapatawad ay tugon sa Diyos. Ito po isang response sa Diyos. Saan? Sa biyaya ng kaligtasan na natamo kay Kristo. Ikaw ay nagkakaroon ng response, tugon. Dahil pinatawad ka, nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan, binabago ka, binabanal ka, at pinagaharian ka ni Kristo ngayon. So ito po yung totoo na nangyayari. Kung totoong Kristiyano ka, kapatid, ito yung nangyayari sa puso mo ngayon. Pinagaharian ka ni Kristo dahil tinanggap pa siya bilang Panginoon. No? Kaya sabi nga ni Paul, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ who lives in me. Huwag natin kaliligtaan yun kasi madalas, ang kaaway talagang aanoyin ka para makalimutan mo yan Popokus ka sa mga problema, kung ano-ano. Ayun na, ang layo na ng Diyos. No? Hindi mo na takot na, ang hirap. Pero ikaw ay pinag-aharian ng Diyos. Kapatid. No? So ito'y nagkakaroon ka ng response sa Kanya. Tayo ba ay grateful, mga kapatid, sa Panginoon? Sa totoo na. Ikaw ba'y grateful? Nakikita ng Lord yan Pero hindi sa salita ito nakikita sa buhay mo No? Talagang makikita na itong taong ito talagang masasabi ko. Sa patuloy niyang paglapit sa Diyos, sa kabila ng ang daming mga hadlang, nagpapasalamat sa Diyos ito. Talagang dama niya yung pag-ibig ng Diyos na binigay sa kanya ng libre. So, alam ng Panginoon na hindi natin kayang mabayaran yung mga kasalanan natin Ako lalo siguro.
no? Yung sa isip, sa salita, sa gawa. No? Ang dami po nun eh. Ang dami nun. Kung talagang i-multiply mo in your lifetime, kung gaano kakatagal mabubuhay, ang dami nun. Dami kasalanan nun. Hindi na mabibilang yun, kapatid. Minsan si David, mababasa mo sa Psalm, no? Kung talagang kitang-kita niya yung dami ng kasalanan niya eh. Kaya ang apila niya talaga yung mercy, yung grace ng ating Panginoon. So alam ng Lord na hindi natin mababayaran yun eh. Pero ang inaasahan niya lang ay maging mapagpatawad tayo. Kaya na-bless tayo nung nakaraang sermon nga, yung unforgiving servant, na sa kabila nung ang dami niyang utang na hindi mababayaran talaga dahil nagdalang habag siya na makaawa siya sa Panginoon ay pinatawad siya. Pero nung nakita niya yung may utang sa kanyang kakaunti, ay hindi niya patawad. Talagang pinabilanggo niya pa. Kaya nung mabalitaan ng Panginoon yun, ano ang sabi? Natural magagalit po. Diba? Napakarami mong utang, pero dahil nagmakaawa ka sa akin, pinatawad kita. Di ba dapat ganun din ang naging response mo dun sa kapatid mo? So alam po ng Lord, hindi tayo makakabayad eh. Ito lang hiningi niya, maging mapagpatawad tayo. No? Mapagpatawad tayo. Dahil kung ikaw ay nagpapatawad, unang-una, kanina mo ginagawa yun? Kanino mo ginagawa yan? Sa Panginoon. Diba ba? Sabi ng Lord, paborito ni Kuya Bok ito. Kung ginawa mo ito sa kalilitan mong kapatid, ay ginawa mo ito sa akin. Anong mangyayari kung hindi ba tayo nagpapatawad? When we are unforgiving, we show our ingratitude to Christ, our Lord, who forgave us all our sins. Pinapakita rito, napaka-ingrato mo natin dahil di mo magawa magpatawad eh. No? At mabigat po para sa Panginoon ito. No? Kaya inuutos niya, magpatawad ka eh. Dahil makikita natin yung consequence po doon sa hindi nagpatawad, doon sa parable. Dahil di siya makapagpatawad, ano nangyari? Ipinabilanggo rin siya. At siya ay tinotorment, tinotorture. Hanggang sa matutunan niya na magpatawad. So we show our ingratitude to Christ na nagpatawad sa ating mga kasalanan na napakarami. Pero itong kapwa mo, no, pinintasan ka lang, no, na hindi maganda yung ganito mo, hindi mo na mapatawad. No? Samantalang ang Lord, napakaraming pagpapatawad na ginawa sa atin. So when we are unforgiving, we show our defiance to God. Dinidefy natin ang Diyos, lalong-lalo na sa karakter niya. He is merciful, He is forgiving, He is loving, He is gracious. Kumbaga, nagkakaroon ka ng resistance sa Kanya eh. Ito yung Diyos na nagpatawad sa'yo. Ito yung Diyos na sinasamba mo eh. Pero hindi ka nagpapatawad eh. Para pang nagiging laban ka doon sa karakter ng Diyos. Hindi po ba? Ito yung nakikita sa atin eh. No? Samantalang ito, ang Diyos mo, mapagpatawad. Pero ito, iba yung nakikita naman sa'yo. So, nagiging rebelde ka, kapatid, tayo. No? We show our defiance to God in His character. When we are unforgiving, we do not reflect the glory of God. Hindi tayo nagniningning. Si Ate Akit, ningning. No? Hindi tayo nagliliwanag eh. Dahil, nagdidilim yung ating buhay eh. Di po ba? Pag hindi ka nagpapatawad, andun ba, nagniningning ka ba? Nagdidilim ang iyong buhay. So we do not reflect the image or the glory of our Lord. Kaya sabi niya, let your light so shine before men that they may see your good works. Anong result? They will glorify your Father in heaven.
Dahil siya yung nakikita eh. No? Of course. So ano pa, mga kapatid, pag hindi ka nagpapatawad, nabanggit ko na kanina, ma-experience mo yung life of imprisonment. Subukan mo hindi magpatawad, kapatid. Ang bigat ng dating niyan. Parang kang tino-torture niyan. At sinabi na ng Lord ito eh. Parang kang nakabilanggo, walang kalayaan. No? Sa halip na pag-ibig ang pinapamuhay mo, puot, galit. No wonder, sabi ng Ephesians, do not let the sun go down upon your wrath. Pag mo hayaan, lubugan ka ng araw na hindi ka nakipag-settle. Hindi kayo naging maayos ng kagalit mo. O, yun po yung tinuturo doon. Sa mag-asawa, madalas ito, no? Na kailangan, wag mong hayaan. Lumubog ang araw na hindi kayo nagkasundo. Kasi pag hindi kayo nagkasundo, outside the kulambo ka. Wala na palang kulambo ngayon. Kaya, ang Diyos po nagbigay ng provision, 1 John 1:9, di po ba? Kung ipinapahayag daw natin ang ating mga kasalanan, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Dahil kung hindi, magmamatigas ka, mapuputol. Hindi ang relasyon sa Diyos, ha? Kasi anak ka niya eh. May buhay kang wala hanggan eh. Ang napuputol, yung paglalambing mo sa Diyos, yung pananalangin mo, no? Yun yung nawawala eh. Dahil may harang eh. May hadlang. Kaya sabi po ng Psalm 66:18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. No, ipaparamdam sa'yo na ayusin mo yung puso mo. Kaya sabi nga sa Ebanghelyo, kung ikaw ay nag-aalay sa altar ng Panginoon, at naalala mo, meron kang kagalit, iwanan mo muna yung alay mo at ikaw ay makipagkasundo muna. Makikita po natin yung importance ng forgiveness. Nagiging hadlang ito sa ating fellowship with the Lord. No? Kahit nasuhulan mo ang Lord ng pagkarami-rami, mag-ikapo ka, pero pinapaayos yung puso mo eh. Baliwala yung offering mo, kapatid. Hindi magiging katanggap-tanggap yan. Dahil ang nais ng Diyos, yung puso mo eh. No, yung puso na talagang may pag-ibig, may pagmamahal, may pagpapatawad sa kanyang kapatid. So, masakit po, yung hindi ka nagpapatawad. Napuputol din yung harmonious and blessed fellowship with the body of Christ. Di ba? Pagka hindi ka nagpatawad, dahil dun sa tao na yon, pati yung buong simbahan, ayaw mo hindi ka na magpupunta eh. Ganun po, nakakalungkot na nangyayari. Po, yun po ay nangyayari sa mga churches. Samantalang isa lang yung kagalit niya. So napuputol pati yung paglilingkod na dapat nabibless siya dahil ginagamit niya yung spiritual gift niya eh. At napuputol din yung na-edify siya as a result of your Christian brethren na nagmi-minister sa'yo. Nagba-Bible study, nagpi-preach, namimiss mo yung mga bagay-bagay. Bagay, madali naman ngayon eh. Mawala man ako sa Bliss, dami namang church dyan. Pupunta na lang ako sa mall, gano'n, may mga churches doon. Sad to say, gano'n na po nangyayari minsan. Pero maganda makita natin eh. Kung tinawag ka dyan sa local church na yan, manatili ka. Kasi calling ng Lord yan eh. Huwag tayong magpahadlang, mga kapatid. So, tugon ng pasasalamat. Ikalawa, ito ay tugon ng pagsunod sa Panginoon sa pamumuhay ng bagong nilalang kay Kristo. So kung ikaw ay may mapagpatawad na puso, nagpapakita rito na ikaw ay nasa ilalim ng bagong buhay na. Ito na yung buhay mo eh. Nakikita na sa iyo yung new creation. Dahil dati kidala ka eh. Kaya matigas ang ulo niyan eh.
Pero ngayon, nakikita na sa'yo na hinahamak ka na, pero ito, tuloy ka pa rin. Tuloy ka pa rin sa buhay, paglilingkod, pagsasamba sa ating Panginoon. So ito'y tugon, sa Panginoon. Kung nagpapatawad ka, makikita natin dito na ikaw ay nasa bagong buhay na living worthy of the gospel of Christ, which is kingdom living. Si Kristo ang talagang pinapaghari mo sa iyong buhay. Yan, ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, if any man is in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are new. Kaya nga, dun sa 17 hanggang 32, makikita natin doon yung bagong buhay na tinuturo talaga. Hubarin mo na yung dati at ibihis na yung bagong nilalang. Ipamuhay mo na ito. At hindi madali, kapatid, ibibihis mo lang, gano'n na lang ba yun? Hindi po. Kasi proseso rin yung paghubad at pagbihis. Ang buhay natin ngayon ay we are under the process of sanctification. Binabago po tayo. Sana nga, totoo yung binabago mo ako araw-araw. Sana totoo yun. Kasi kung magkakagayon, ay siguro ang bilis ng paglago mo Kung araw-araw, talagang binabago ka nga. Sa isip mo, sa attitude mo, sa conduct mo. So, tayo'y nasa proseso talaga ngayon at kung nais mo talagang maranasan ito, hindi maaaring walang pakikinig ng salita ng Diyos. Hearing the Word of God, whether private ito, sarili mong ginagawa, may meditate ka, or sa pamamagitan ng simbahan, andyan po yung ministry ng teaching natin, discipleship. Dito ay lalago ka, kapatid. Yung pagtuturo ng salita ng Diyos sa pangangaral ay di natin namamalayan nangungusap na ang Panginoon. Minsan nga, akala mo pinipersonal ka ng pastor pero yung pala pinipersonal ka ng Lord. Maging sensitive tayo dahil ang Lord, anong role ng Holy Spirit? Ano ginagawa ng Holy Spirit? Kinu-convict tayo unang-una sa ating mga kasalanan. Ikalawa, tayo ay ginaguide into all truth. Siya po yung ating teacher. So that kung ikaw ay eager talaga matuto, depend on the Holy Spirit. Dahil siya talaga yung may kapangyarihan at kakayahan na maturuan ka Talagang mabubuksan yung puso mo, yung kaisipan mo. Kung ang reliance mo ay sa Kanya. Yun po yung magandang makita natin. Siya po yung teacher natin. Hindi tayo yung nagko-convict. Pag ikaw yung nangungonvict, away po yun. Talagang magdidepensa yung kausap mo Kasi ginajudge mo na siya Alalahanin po natin, si Lord yung nagko-convict. Tayo, mensahero lang, nagpapahayag. At si Lord yung nagbabago ng buhay. Siya po yung nagtatransform. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ forgave you. So, ang ikalawang point po natin, dun sa verse 32 na yan, ang pagiging mapagpatawad ay katibayan ng ating pagiging alagad ni Kristo. Ang pagiging mapagpatawad ay katibayan. Ito'y proof or evidence na ikaw nga ay tunay na disipulo ni Kristo. Diba? Ito po yung teksto Forgiving each other just as in Christ God forgave you. So kung ikaw ay tunay na disipulo, ikaw ay ini-enable, ikaw ay ini-empower para makapagpatawad. You are a child of God. Kapatid, hindi ka na yung dating tao, ordinaryo, na ang paborito is to err is human, to forgive
divine. Ito yung talaga pinanindigan natin eh. Tao lang ako eh. Diyos yan eh. Kaya nakakapagpatawad yan. Pero remember, kapatid, hindi ka na ordinaryong tao, may buhay na walang hanggan ka, child of God ka, nananahanan sa iyong Panginoon, and therefore, meron kang kakayahan, kapangyarihan na magpatawad, even the worst of your enemies. Kaya, ito yung tinuro nung last sermon, di po ba? Yung pagpatawad ng isang Kristiyano, ang goal niyan hindi mo lang i-release yung tao eh. Sa mga pagkakautang niya sa iyo, kasalanan niya, kundi i-restore mo pa yan eh. Ang bigat po noon, ano? Hindi mo lang siya pinatawad, pero gusto mo magbago siya talaga. Talagang nandun yung maalab na compassion mo na gusto mo mabago ito kasi kaya lang ganito kasi kaya nagkakaganyan yan eh. Ganun na yung nagiging panunaw yung attitude natin. Gusto mo siyang i-restore. Kapatid. So mahirap ba magpatawad? Imposible apart from the grace of God. Naalala ko nung bago-bago pa akong Kristiyano noon, merong aklat si Corrie ten Boom na isinulat yung Hiding Place. Na doon sa libro na yun, kinukwento niya isang karanasan niya na habang nasa evangelistic talk siya, no? Nag-share siya, nangangaral siya, nung sa bandang huli na nakita niya yung isang tao, isang mama, na naka-extend yung kamay sa kanya. Naka-extend yung kamay sa kanya na parang naluluha yung mama na yon. Nakita ngayon ni Corrie ten Boom. Si Corrie ten Boom kasi ito yung biktima ito nung Nazi, no? During the Holocaust, kung tawagin. 6 million Jews yung namatay doon. Tama, no? Kabilang si Corrie ten Boom doon sa concentration camp na nabilanggo doon na torture along with her sister si Betsy na namatay, hindi nakayanan po yung talagang torture. So nakita niya yung mamang ito, kilala ko to ah. So isa ito doon sa mga Nazis na nag-persecute sa kanila. At ngayon inaabot yung kamay niya. Pero hindi siya kilala nung German na yun eh. So nung makita niya, nag-struggle si Corrie ten Boom. Pero mo, ito yung tao na naging dahilan eh. Ba't namatay yung kapatid ko? Ito yung talagang walang awa na para kami mga hayop. Di ba? Tapos ngayon, i-extend yung kamay niya sa akin. Na-imagine mo kung ikaw yun, kung ikaw si Corrie ten Boom, ano gagawin mo? Talagang nag-struggle siya, kapatid. Struggle talaga. Siguro, panalangin, todo panalangin. Finally, na-extend niya yung kamay doon sa German. No? Na-extend niya yung kamay. So, naisip ko siguro yung na-release siya doon sa torment, no? Galit, yung sama ng loob ng experience nila doon sa concentration camp. Pero by the grace of God, dahil Kristiyano siya, sa tulong ng panalangin, dependent sa Lord, nagawa niyang mapatawad yung number one na persecutor, by the grace of God. So sana iwanan na natin yung to err is human, to forgive divine. Mga kapatid, ikaw ay may kakayahan. We can do all things through the Lord who gives us the strength. So, sa katunayan na ikaw ay pinatawad na ni Kristo, ikalawa, it is having a heart that is governed by the love of Christ. Kung mapagpatawad ka, nakikita rito yung puso mo na talagang nagahari na yung pag-ibig ni Kristo Sabi nga sa 1 Corinthians 13 verse 4, love does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Yung love daw does not keep
a record of wrongdoings. Hindi ka nagtatanim ng sama ng loob, ng galit, ng poot. Kung may love ka, kapatid. Sino ba yung may totoong love? Kristiyano. Dahil sila yung anak ng Diyos who is a God of love. No? Beloved, let us love one another, for love is of God. And everyone who loves is born of God and knows God. Yun po yung sinasabi ni John. Kaya yung pag-ibig po ay bunga ng Espiritu. Paano ka ba nagkakabunga ng Espiritu? Kung ikaw ay may kaugnayan kay Kristo na puno. At ikaw yung sanga, dahil nakaugnay ka, patuloy yung relasyon, yung communication, yung fellowship sa Kanya, ay nagkakaroon ka ng bunga ng Espiritu. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, temperance. Yun po, no? Mararanasan po natin yon. So, kung ikaw ay mapagpatawad at nagpapatawad, pinapakita rito na ang puso mo ay talaga pinag-aharian ng pag-ibig ni Kristo. By this, everyone will know that you are my disciples if you have love for one another. Ang pagpapatawaran sa kapatiran, kapatid, ay parang isang lingwahe ito ng pag-ibig. Parang komunikasyon ito ng pag-ibig. Yung pagpapatawaran, ano po? Komunikasyon gaano ba kahalaga yung komunikasyon sa isang relasyon? Napakahalaga po, no? Sa mag-asawa, sa church, sa organization, kung saan. Kung wala yung komunikasyon, kaya nga yung mga LDR, hindi nagtatagal yung long distance relationship. Higing hadlang minsan yung komunikasyon talaga Napakahalaga po ng komunikasyon. At yung pag-ibig, ito yung lingwahe na tayo ay nakakapag-communicate. Hindi lamang verbally, orally, kundi lalo't higit sa speak louder than words. So sa ating church gathering po, na i-communicate itong language of love na ito. Sa paglilingkuran, no? Sa lahat po ng gawain dito, ito ay language of love. Lalo na kung may pagpapatawaran pa. Talagang demonstrated talaga yung pag-ibig ni Kristo. So wag nating putulin itong komunikasyon na ito, kapatid. Napakahalaga nito Kasi pag pinutol mo ito, unti-unti, manlalamig tayo Manlalamig. Tuloy tayong mag-communicate. No? Patuloy tayong makipag-ugnayan. Patuloy nating i-reach out. Lalo na yung mga nangangailangan, kapatid. Gawin natin yan. Kasi magkakapatid tayo No? Hindi maaari yung sakit ng kalingkingan, wala kang pakialam Kasi kung yan nagdaramdam yan, hindi maaari hindi mo maramdaman yan. Ang tanong, anong ginagawa mo? Samantalang ito, inuudyo ka na ng Panginoon para lapitan yan I-reach out mo yan. Language of, makipag-usap ka, hindi lang verbally, kundi sa action mo. Ano yung tugon mo sa kapatid na ito? It's time na, ito dapat po yung mindset natin. Dahil we are members of that one body, and that body is the body of Christ. So pag ginawa mo yan sa kapatid mo, babalik sa iyo yan Kasi bahagi ka niya Kaya sa mag-asawa, ganun din Huwag mong hayaan na lumubog yung araw na hindi kayo nagkasundo dahil maapektuhan ka ng gusto niyan. Hindi lang yung asawa mo Subukan mong patagalin yan. Ito na yung kaaway. Papaypayan yan Kaya sabi ron, do not let the sun go down upon your wrath, not giving place to the devil. Kasi once na habang tumatagal niya, pahirap ng pahirap, kapatid. No? Baka dumating yung point na manhid na Wala ka ng pakialam, kasi magpatawad ka, hindi. Yun yung malala. No? Yung wala ka ng maramdaman. At
yun yung gusto mangyari ng kaaway. Para ka na nakalagay sa isang kabaong, walang pakiramdam. O, wala yung pag-ibig ng Panginoon. Praise the Lord. Nasaan na ba ako? So, maganda makita po natin, yung paglilingkuran dito, dapat sa udyok ng pag-ibig ito. Dahil kung hindi, baliwala. Kahit gaano ka kagaling, kahusay, katalino, kung wala yung udyok ng pag-ibig. Bakit po? Ano yung sabi ng 1 Corinthians 13, 1-3? If I speak in the tongues of man or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give my body to the hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Kaya maganda po yun. I-pursue natin yung love and then yung ministry. Check natin yung heart natin. Po. Yan ba'y may udyok ng pag-ibig? Kaya ka naglilingkod. Pag-ibig kay Kristo through the church. Yun naman po yun. So be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Pangatlong punto po natin dito sa verse na ito, ang pagpapatawad ay ang pagtingin at pagtrato sa sarili at iba sa liwanag ng grasya ng Diyos. Ang pagpapatawad ay ang pagtingin at pagtrato sa sarili at iba sa liwanag ng grasya ng Diyos. Seeing and treating others in the eyes of the grace of God. Maganda po, ito yung governing factor sa atin, na biyaya ng Diyos ang lahat. Biyaya ito at wala tayong pwedeng ipagmalaki. Lahat ng nasa sayo, kung ano ka man, ano naman yung nakamtan mo, ano yung attainment mo, past, present, future, it is through the grace of God. Sa Romans 14, kung pag-aaralan po natin, makikita po natin doon yung pagkakaiba-iba natin in terms of preference. Meron tayong mas ibang gusto kaysa sa kapatiran at halimbawa ron yung sa pagkain. Na merong vegetarian, yung iba naman carnivore. Meron naman yung sa observance ng araw na mas nila yung ganitong araw, ito yung holy, yung iba naman, ito yung araw na holy. So, meron tayong differences na tinuturo po ron. Pero ang rule na binababa ron ay acceptance. Acceptance, respect. Dahil tinuturo doon na magkamali man tayo. Sabi po ron Andiyan yung judge natin Siya yung pwedeng mag-restore, siya yung pwedeng magtayo sa iyo So that hindi tayo dapat nagko-condemn, hindi tayo nagiging judgmental sa ating mga kapatid. So iniiwas po tayo dun sa prejudice o yung magiging judgmental, piniprejudge natin dahil hindi siya katulad ko. Ganito siya Kaya parang may distansya ka sa kanya. Hindi po yun ang tinuturo sa atin na law of love. Kundi tanggapin mo siya kung sino siya, kung ano siya. Dahil ang biyaya ng Diyos ay talagang dumadaloy sa lahat. Ano ka pa man, sino ka pa man, patid. At malinaw na malinaw ito kay Pablo. Malinaw na malinaw ito, kapatid. Dahil doon sa patotoo niya sa 1 Corinthians 15, ay makikita natin na sabi ni Paul, I am the least of the apostles, who am not worthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God.
But by the grace of God, I am what I am. And his grace toward me was not in vain. But I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Therefore, whether it was I or they, so we preach and so you believe. So malino po rin kay Paul na dating zealous na pariseo, talagang persecutor. Siya yung naging dahilan ng martyrdom ni Stephen, na unang namatay dahil nangangaral ng Ebanghelyo. Si Paul, makikita mo, dahil sa kanyang zeal sa pagiging pariseo, tuwan-tuwa siya na ito na, meron na. Kasi ang goal niya talaga, lipulin itong followers of the way, yung mga Christians. Dahil sa kanya, ito lang yung totoong religion, yung Judaism nga, na ina-embrace ni Paul. Pero nakita niya yung biyaya ng Diyos. No, na sa kabila nun, nakita niya eh. Sabi niya, I am what I am by the grace of God. At hinigatan ko pa yung mga apostol, no? Sa trabaho. Kumbaga, yun yung sinasabi niya ron eh. Dahil totoo nga naman. Itong New Testament, halos kalahati sa kanya yata, no? Kalahati. Pero sabi niya, yet not I, but the grace of God. So ito po yung sinasabi natin kanina na wala tayong pwedeng may pagmalaki. Kapatid, dahil ang lahat naman ay biyaya ng ating Diyos. Kung tayo ay biased, no? Prejudice, judgmental sa ating attitude, symptomatic ito. Symptomatic ito of our pride of self-righteousness. Dahil ito yung gawin ng mga pariseo. Dali nila magturo. Dali nila mag-condemn. Ikakaroon tayo ng pharisaical tendency or attitude. Dahil ang pinangahawakan nila, yung self-righteousness nila, kabisado nila yung scriptures, nagagawa nila, tingin nila. No? So, self-righteousness po. Hindi po yung righteousness na nanggagaling sa Panginoon. So, kung tayo ay palahusga, palahatol, ay may sintomas tayo na andun yung pride of self-righteousness. Patid. So that ang conclusion dapat ng grace ay I am what I am by the grace of God. So if I am what I am by the grace of God, kung ano man ako noon, ngayon, hanggang ngayon, dahil sa biyaya ng Diyos lahat ito, therefore, I will let you be what you are, who you are, by the grace of God. Yun dapat yung conclusion. Hindi ka magiging maghahatol kasi biyaya ng Diyos ang magsusustain, magli-lift up sa'yo. Siya yung gagawa Dapat ganun yung pagkaunawa natin sa biyaya ng Diyos so that hindi ka nag-judge talaga, nagko-condemn. Ang isang iglesia na hindi namumuhay sa grasya lamang ng Diyos dahil nagpapasailalim sa isang legalistic, rigid na pastor na minsan nagiging almighty. Kung ganito yung iglesia mo at yung mga elders, ganun din. Ang focus talaga yung strict adherence to the law, kung paano mo susundin ito, yung salita ng Diyos. Through self-reliance, self-wisdom, hindi ina-emphasize doon yung biyaya ng Diyos, ay napaka-unfortunate po ng ganitong church. Dahil hindi talaga lalago. Ito, sabihin ko na po sa inyo. Hindi lalago yung ganitong klaseng simbahan na nakatali sa ganitong paniniwala na talagang nakatuon, hindi sa Panginoon kundi doon sa yung papaano mo pagsusumikapang sumunod
upang ma-please mo ang Panginoon. So napakahirap po noon kung ganito yung simbahan natin. Para kang nakakasuffocate po ito dahil wala yung grace ng Lord na malayang kumikilos sana sa atin. Siya yung nagmo-move para tayo lumago, madapa, at magmahalan sa bawat isa. So, mahirap po na may mga ganitong churches nakakalungkot po na makikita natin siguro ang Lord na nalulungkot kung ganito yung church natin. Dahil nagiging mayabang sa harap ng Diyos yung ganitong church. Lalo na kung hindi yung biyaya ng Diyos ang kanilang pinangahawakan. Mapalad po tayo at pinupuri ang Diyos sa ating kapatiran. Sa pagbibigay sa atin ng mga godly servant leaders. Sa pamumuno na nga ngayon ng ating pastor, Kit, no? Mga elders, board, na talagang by God's grace ay ang focus talaga natin si Lord. No, siya yung talagang sentro. Siya yung talagang kailangan natin kung nais natin lumago. Siya yung kailangan nating sundin kung nais nating mapanuto ang ating buhay sa tulong niya. So, yun po yung na-emphasize dito. Yung biyaya ng Diyos ang kailangan natin. So, ito po yung aming dalangin, mga kapatid, na lumalim tayo lalo in the knowledge of the grace of God. Lumalim pa tayo rito upang talagang manamnam natin yung amazing grace. At tayo ay malayang lumalago sa ating Panginoon. Siguro tatapusin ko na. May paramdam na eh. Ang iglesia. Yan na. Ang iglesia ay kalipunan ng mga taong nakatanggap ng biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo na naging kabayaran at kapatawaran ng ating kasalanan. Ang iglesia, siya yung future bride of Christ na minahal niya ng sukdulan at patuloy na tinataguyod ng Panginoon. Nililinis at binabanal sa pagiging maluwalhating iglesia na walang dungis at kulubot. So, yung ginagawa ng Panginoon niya sa kanyang iglesia, no? Walang kapintasan. Ito po yung ginagayak sa atin ng Panginoon bago pa man siya dumating. No? Ang buhay at katangian ng mga taong kabilang dito ay makikita sa isang local church. Merong pagmamahalan, may pagpapatawaran. Ang pagpapatawaran sa iglesia ay bunga ng kapatawarang iginawad ng Panginoong Hesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Katunayan niya, binanggit din doon sa Ephesians, bago pa man nilalang ang mundo, ang sanlibutan, pinili ka na ng Diyos eh. Pinili ka na niya. Ibig sabihin, kabilang ka na doon sa kanyang pinatawad. Nakita na ng Diyos yun eh. Pero mo, ang sarap po isipin nun eh. Even before the foundations of the world, God had already chosen you. Pinili ka na niya eh. Ibig sabihin, ikaw yung isang recipient ng kanyang forgiveness. Nakita na ng Panginoon yun. Tayo na katawan ni Kristo ay dapat nagkakaroon ng pagtugon dito sa pag-ibig ng Panginoon na naranasan natin. At ito yung kanyang inaasahan. 10 lepers, pinagaling. Ilan yung nagpasalamat? Isa lang. Kaya nang bumalik yung isang leper, di ba siyam kayo na pinagaling ko? Sabi ng Lord eh. Asan na iba? Isa lang yung nagkaroon ng response. So maganda, i-remind natin yung sarili natin. Ikakaroon ba ako talaga ng response sa Panginoon? Dahil pinagaling niya ako eh. Ibig sabihin, pinatawad niya ako eh. Sa lahat ng mga kasalanan ko past, present, and future. Kaya sabi ni David, as far as the east is from the west,
So far hath He removed our transgressions from us. So ano ang nagiging tugon mo ngayon, kapatid, sa Panginoon? Sa biyaya ng kaligtasan natanggap mo sa Kanya. Nagkakaroon ka ba ng malalim at maalab na debosyon sa Kanya bilang pasasalamat? So maganda, siyasatin natin yung buhay natin. Nagkakaroon ka ba ng passion and compassion sa iglesia? Katawan niya ito eh. Binuhusan niya ng buhay niya ito eh. Patuloy niyang tinataguyod ito eh. Nagiging ilaw ka ba sa mundo na nakikita sa iyo ang buhay, ang kahabagan at kapatawaran ng Diyos? Nakikita ba sa iyo ito? Kristiyano ito eh. Bakit? Kasi ito yung ugali niya eh. Talagang nagmamanifest, nagre-reflect yung ugali ng Diyos. Nawa ang pinakamatamis na tinig na ating nadinig sa Panginoon. Pinakamatamis, ano ba yun? Nung nabayubay siya sa krus. Father, forgive them, for they know not what they do. Nawa, itong pinakamatamis na tinig na ito, no? Ay talagang patuloy na tumimo sa kaibuturan ng ating puso at isip na nagbibigay inspirasyon patuloy sa atin upang patuloy na maging maalab, maalab tayo sa ating debosyon sa Kanya. Maging sa paghayo natin sa mundong ito na napapahamak. Nawa ay makita sa ating ang buhay at katotohanan ng Ebanghelyo. Ang mabuting balita, si Jesus na nagpapatawad at nagliligtas ng lahat. Tayo po'y manalangin. Bilang Diyos, Lord, maraming salamat po. Dalangin namin na patuloy mong bungkalin ang aming mga puso, Panginoon. Patuloy mo po kaming katagpuin, kausapin, siyasatin, Panginoon. Dahil sa totoo lang, hindi po kami katulad ng inaasahan mo na hindi lang tutugon basta kundi maalab sa pagtugon sa iyo dahil sa pag-ibig mo na ipinamala sa amin na hindi namin kaya mabayaran. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon. Katagpuin mo kami at enable mo kami para makapamuhay ng karapat-dapat, lalong-lalo na sa pamumuhay ng bagong buhay na may pag-ibig ni Kristo. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.